At ngayon narito ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo mula sa Kabanata 13, talata 47 hanggang 53. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magagalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Ang tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Sumain niyo po ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo mula sa Kabanata 13, talata 47 hanggang 53. At muli, sana nga po ay magsilbing gabay ito para sa ating lahat sa ating pagharap sa panibagong hamon ng buhay ngayong araw. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Aida Gonzalez. Isang oras tayong magkakasama, alas 4 hanggang alas 5 ngayong umaga. Pero bago po ang ating tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan, narito muna ang mga tampok na balita na dapat niyo pong abangan. Sa ating mga headlines, Pangulong Duterte tiniyak na ang ruling ng PCA sa territorial dispute sa South China Sea ang magiging pundasyon ng bilateral talks sa China. Propaganda video ng China tungkol sa South China Sea ipinapalabas na sa Times Square sa New York. 88 pulis na-relieve sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Numero 1 drug pusher sa Negros at 3 iba pa patay sa shootout. Banta ng Legitimate 8 na iakyat ang issue ng minority leadership sa Kamara sa Supreme Court, minaliit ng minorya.
So po, ipinatupad na ng PNP alinsunod sa idineklarang ceasefire ni Pangulong Duterte sa mga rebeldeng komunista. Ngunit sa kabila nito, isang tropa ng mga sundalo ang patay naman sa pananambang ng NPA sa Davao del Norte. Tunay na suspect sa pamaril sa isang biker sa Quiapo, natukoy na at pinaghahanap na ng mga pulis. Ombudsman Conchita Carpio Morales pararangalan ng Ramon Magsaysay Award. Sa balitang Metro, TRO sa curfew, posibleng makaapekto sa crime situation sa ilang mga lungsod sa Metro Manila. Sa balitang probinsya, 38 estudyante na food poison sa Bohol. Sa labas ng bansa, 14 na drug convicts sa Indonesia bibitayin na. Sa palakasan, Pinoy boxer na si Marlon Tapales nasungkit ang world title sa Thailand. Sa showbiz, Kian Cipriano ipinaliwanag kung bakit hindi sila nagpo-post ng pictures ni Baby Stellar. Sa balitang pangkalakalan, Globe Telecom maniningil ng 5 piso kada tawag sa emergency hotline 911. At syempre sa ating balitang pangkalusugan, antabayanan po ang mga alternatibong pamamaraan para mapalakas ang inyong resistensya at posibleng gamitin nyo na rin bilang paggamot sa inyong mga karamdaman. Yan po ang mga tampok na balita ngayong araw na ito ng Huwebes, July 28, 2016. Antabayanan po ang mga detalye niyan sa kabuuan ng ating programang Ida G. Day. Siyam na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Muli isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Kumusta po ang inyong gising? At sa mga hindi pa naman natutulog, ay kumusta rin kayo? Hangad din namin na kayo nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Kumusta sa ating mga kababayan na magdamag pa rin kumayod, katulad ng mga taxi drivers, ganun din ang mga lahat ng klase ng driver at yung mga security guards na nagbantay ng iba't ibang establishmento. Sana'y wala kayong nakainkwentro na anumang masasamang elemento. Magandang umaga rin sa lahat naman ng mga ginang ng tahanan o di kaya naman ng mga tatay ng tahanan na gising na at naghahanda na ng baon ng kanilang mga chikiting na papasok sa eskwela. At of course, kumusta rin ang ating mga kababayan na nakikibalita dito sa ating bansa sa loob sa pamamagitan naman ng panonood sa live streaming sa Radio Inquirer. Saan man po kayo ng dako ng mundo naroroon at kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, hangad po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Samahan niyo po ako at kayo ay tuloy-tuloy na makibalita para hindi kayo mahuli sa pansitan. Dagdag po na impormasyon ang iaking ihahatid sa loob po ng isang oras. Diyan lamang po kayo. Good morning! Wake up! At bago sa detalye ng ating mga balita, para sa ating mga kababayan na maagang lalabas ng kanilang tahanan sa oras sa 4:11 ng umaga sa ating traffic update. Nakausap na natin ang tanggapan ng South Luzon Expressway. Good news ang ating nakuha sa kanila. Wala daw pong problema dyan sa South Luzon Expressway sa alinmang bahagi nito. Ganon din naman po sa bahagi ng North Luzon Expressway, papasok at palabas kayo ng Metro Manila, wala daw po kayong dapat alalahanin dahil maluwag na maluwag ang kalsada dyan.
Dito naman sa loob ng Metro Manila, sabi po ng mga taga-MMDA Metro Base, wala daw naman silang natanggap na problema sa kahabaan ng EDSA. Ganon din po dito sa may bahagi ng C5, Rojas Boulevard at ganon din dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. But of course, ipinapaalala po nila na mabilis na nagbabago ang daloy ng traffic. Kaya mas maganda pa rin na maghanda kayo ng maaga para kayo ay on time na makarating sa inyong mga lakad o di kaya naman sa inyong mga appointments. At kung kayo po ay hahawak naman ni Bella today, huwag kalimutang i-check ang inyong blow bag, ang inyong battery, lights, oil, water, brakes, air at gas para kayo ay walang aberya na maranasan sa kalsada at tuloy-tuloy na magiging maganda ang inyong mood sa inyong pagpunta sa inyong mga destinasyon. 4:12 na po ng umaga, kumusta kaya ang ating panahon sa araw na ito? Wala pa po tayong nakausap ng mga taga-Pag-asa pero more or less asahan po batay sa kanilang naunang mga announcement ay posibleng kapareho pa rin ng panahon nating naranasan kahapon ang iiral ngayon na weather system sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Kahapon po kung yung naalala ay yung sinasabi nila na ITZZ ang nakakaapekto dito sa ating bansa, particular dyan sa may bahagi ng Palawan. So yun pong kabuuan ng kanilang weather report. Antabayanan po sa mga susunod na programa dito sa Radio Inquirer. Ida G Daily with Ida Gonzalez. At sa oras na 4:13 ng umaga, narito na po ang detalye ng mga balita. Magkakasamang nagpulong ang mga matataas at mga dating leader ng bansa sa pag-convene ng National Security Council sa Malacanang. Eksakto ang alas 3 ng hapon na magsimula ang pulong na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Present din sa NSC meeting si Vice President Leni Robredo, Senate President Coco Pimentel, Speaker Bebot Alvarez, National Security Advisor Hermogenes Esperon at ilang mga piling miyembro ng gabinete. Magkakasunod naman na dumating sina dating Pangulong Fidel Ramos, Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada at Noynoy Aquino. Sentro ng pagpupulong ang usapin sa West Philippine Sea, partikular na ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. Kasabay ng pulong ay ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang. No comment muna si Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, ipapaubaya na muna niya kay dating Pangulong Fidel Ramos na siyang itinalagang special envoy ni Pangulong Rodrigo Duterte para makipag-usap sa China kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Kumpiyansa si Lorenzana na magtatagumpay si Ramos sa kanyang misyon. Ibinahagi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte kay U.S. Secretary of State John Kerry na ibabase ng Pilipinas sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration ang pakikipagnegosasyon sa China kaugnay ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, binanggit ng Pangulo sa pagbisita sa kanya ni Kerry na anuman ang tatalakayin sa bilateral talks sa China, PCA ruling ang magiging pundasyon. Tiniyak din ni Abella na walang balak si Pangulong Duterte na isantabi o baliwalain ang desisyon ng International Tribunal sakaling ipilit pa rin ng China na huwag itong kilalanin. Sa kaugnay pa rin balita, natutunghayan na ang isang video na ginawa ng China na nagpapaliwanag daw kung bakit sa kanila ang malaking bahagi ng South China Sea sa sikat na Times Square sa New York, USA. Ayon sa Xinhua News Agency, 120 ulit kada araw na ipinapalabas ang naturang video clip sa isang large screen sa lugar. Ito ay sinimulang ipalabas noong July 23 at tatagal pa hanggang August 3. Sa naturang video, makikita ang mga eksena sa Sanxia City settlement na isa sa mga isla sa bahagi ng Woody Island na inaangkin din ng Vietnam at bahagi ng Paracel Group of Islands. Dito makikita ang simpleng buhay sa naturang lugar at ang paliwanag na ang China raw
ang unang nakadiskubre sa naturang rehiyon daang-daang taon na ang nakalilipas. Sa naturang video rin, tinawag rin ng China na illegal daw ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. Labimpitong minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Ida G. Daily. Sa ibang balita, ipinag-utos ng Quezon City Police District ang pag-relieve sa pwesto sa 88 anti-illegal drugs dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa illegal drugs activities. Ayon kay Senior Superintendent Guillermo Eleazar, Acting Chief ng QCPD, 35 miyembro ng QCPD Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group at 53 miyembro ng Anti-Narcotics Unit ng Batasang Pulis ang nirelieve sa kanilang pwesto. Nirekomendaan niya na alisin muna sa pwesto ang mga pulis para ma-execute ng maayos ang kanilang mga drug operations. Kailangan anyang i-relieve sila sa pwesto upang maimbestigahan. Samantala, napatay ang numero 1 drug pusher, pati na ang 3 iba pang mga nagbebenta ng ilegal na droga matapos umano makipagbarilan sa mga pulis sa Negros Occidental. Kabilang sa mga napatay ay si Andrew Tovilla na hinihinalang nagsusupply ng 60 hanggang 70% ng shabu sa mga addicts sa Pontevedra at mga kalapit na lugar sa Negros Occidental. Kinilala naman ang hepe ng San Roque Police na si Senior Inspector Gerald Huerva, ang 3 iba pang suspect na sina Ramon Lanzar Jr., Monterio Giloma at Leo Uberas. Ayon sa mga pulis, napatay ang mga suspect sa pakikipagbarilan sa 4 na miyembro ng Provincial Anti-Drug Special Operations Task Group ng Negros Occidental Provincial Police Office. Ayon kay Chief Inspector Mark Anthony Daroca, na nanguna sa operasyon, napuntahan na ng Pontevedra Police si Tovilla sa kanyang tahanan alinsunod sa Oplan Tokang ng mga pulis at sumuko naman ito, ngunit bumalik din lang sa kanyang dating gawi. Samantala, Secretary Kerry hindi nababahala sa mataas na bilang ng napapatay sa mga operasyon kaugnay sa ilegal na droga. May detalye po ng balitang yan si Chona Yu. Chona? Hindi na alarma si U.S. Secretary of State John Kerry sa uri ng o sa style ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsugpo ng iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ito ay kahit na binigyan diin ni Kerry ang kahalagahan ng pangangalaga ng civil at human rights. Sinabi ni Abella na sa courtesy call kahapon sa Palasyo ng Malacanang, masinsinan lamang na nakinig si Kerry sa mga pahayag ni Duterte. Matatandang umani ng pagbatikos ang marahas at madugong pamamaraan ni Duterte sa paglaban sa illegal na droga kung saan karaniwang napapatay ang mga drug pusher at drug addict. Shona Yuradjo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Thank you! Samantala, posibleng insidente ng mistaken identity o napagkamalan lang ang isang estudyante ng kolehiyo na pinatay sa Manawag, Pangasinan. Natagpuan ang bangkay ni Rowana Tiamson noong July 19 sa Barangay Parian sa bayan ng Manawag na may katabi pang karatula na may nakasulat na pusher, wag tularan. Ayon sa kanyang inang si Tere Tiamson, nakitaan umano ng mga pulis ng ilegal na droga ang bangkay ng kanyang anak. Ngunit iginiit ng ginang hindi nagdodroga ang kanyang anak at sa katunayan, isa pa itong scholar at miyembro ng choir sa kanyang pinapasukang kolehiyo na magtatapos na rin ngayong darating na Oktubre. Mismong ang Pangasinan Provincial Police Office na rin ang kumumpirma na wala nga si Rowena sa kanilang drug watch list.
Kung si NCRPO Acting Director Chief Superintendent Oscar Albayalde ang tatanungin, abot kamay na ang 3 hanggang 6 na buwang target ng PNP para mapababa ang krimen sa Metro Manila na sanhi ng operasyon ng iligal na droga. Ayon kay Albayalde, sa nakikita niyang resulta ngayon ng mga anti-illegal drugs operation, hindi mahirap abutin ang kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng opisyal, nakatutuwa ang ipinakikitang suporta ng mga komunidad sa kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. Ida G. Day. Sa iba pang balita, minaliit lamang ng minorya sa Kamara ang banta ng Legitimate 8 na iaakyat sa Korte Suprema ang issue sa minority leadership sa mababang kapulungan. Kumpiyansang sinabi ni Akbayan Party List Representative Harry Roque na hindi aaksyonan ng Supreme Court ang anumang petisyon na ihahain ng grupo ni na Ifugao Representative Teddy Bagilat at Albay Representative Ed Selagman. Ang paliwanag ni Roque na isang abogado, ang usapin ng minority leadership ay matter of internal rules ng isang co-equal branch ng pamahalaan. Ang ibig sabihin, ang anumang political question ay labas sa jurisdiksyon ng korte, maliban kung may grave abuse of discretion. At sa puntong ito, ayon kay Roque, walang grave abuse of discretion dahil ipinatupad lamang ng Kamara ang House Rules. Ida G. Day. Sa iba pa ang balita, nagpatupad na ng suspension ang Philippine National Police sa lahat ng operasyon nila laban sa New People's Army. Ito ay matapos nga ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng unilateral ceasefire sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Police Director Benjamin Magalong, Deputy Chief for Operations ng PNP, nagpalabas na sila ng memorandum na nag-aata sa lahat ng kanilang regional at provincial police offices at mga national support unit para suspindihin ang mga operasyon laban sa CPP, NPA, NDF. Sa nasabing memorandum, nakasaad na nagdedeklara ang PNP ng suspension of offensive police operation o SOPO sa buong bansa. Samantala, isang panukalang batas naman ang inihain ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na layong magbigay ng amnestiya para sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF at iba pang kasapi ng mga rebeldeng grupo. Sinabi ni Arroyo na ang pagbibigay ng amnestiya ay mahalaga para sa isinusulong na usapang pangkapayapaan ng Duterte government. Sa ilalim ng House Bill 490, sakop ng amnestiya ang kasong rebelyon at iba pang kaso o paglapag na nagawa ng mga rebelde na kaugnay sa paniniwalang politikal nila. Pero hindi naman sakop ng amnestiya ang mga kasong panggagahasa, kidnap for ransom, paggamit o pagbebenta ng illegal na droga at paglabag sa international law. Ilang araw lang matapos namang magdeklara ng unilateral ceasefire si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga rebeldeng komunista, isa ang naitalang patay habang 4 naman ang nasugatan sa pananambang ng New People's Army sa Davao del Norte. Ayon kay Army 103rd Brigade Commander Brigadier General Ricardo Nepomuceno, pabalik na ang mga tropa ng gobyerno sa kanilang kampo sa Barangay Gupitan sa bayan ng Kapalong. Ito anya ay kasunod ng pagdedeklara ng suspensyon ng military operations ng Armed Forces of the Philippines alinsunod sa inanunsyong ceasefire ng Pangulo. Gayunman, habang sila raw ay pabalik na,
Sa kanilang kampo, tinambangan sila ng mga miyembro ng NPA na ikinasawi ng isang militiaman ng gobyerno at ikinasugat ng 4 na iba pa. Bagaman kinukondena ito ng 10th Infantry Division Commander, Major General Rafael Valencia, patuloy nilang igagalang ang ceasefire na idiniklara ng Pangulo. Ida G. Daily. Tinukoy na ng Manila Police District ang pagkakakilanlan ng tunay na suspect sa pagpatay sa isang biker rider sa road rage incident na naganap sa Quiapo, Maynila. Ayon kay MPD Homicide Division Chief Senior Inspector Romel Anicete, ang suspect ay kinilalang si Von Tanto. Isa umanong Army Reservist si Tanto at inilarawan si Anicete bilang armed and dangerous. Nagsasagawa na ngayon ng manhunt operations ang MPD at mga tauhan ng National Bureau of Investigation para madakip si Tanto. Una nang nilinis ng MPD at NBI ang pangalan ni Nestor Punzalan matapos kumalat sa Facebook na siya ang suspect sa pagpatay kay Mark Vincent Geralde. Humingi rin ng paumanin si Top Gear Editor Vernon Sarne sa pagpost ng larawan ng sasakyan at impormasyon ni Punzalan sa kanilang Facebook page. Ayon kay Sarne, siya ang responsable sa pagpopost ng nasabing larawan at gagawin umano niya ang lahat para personal na makahingi ng paumanhin kay Punzalan at sa kanyang pamilya. At kaugnay pa rin ang balitang yan, ikinasana ng Manila Police District ang manhunt operations laban sa suspect sa walang awang pamaslang sa isang biker sa Quiapo, Maynila. Ito'y matapos nga pong mabigo ang suspect na si Von Tanto na lumantad at isuko ang kanyang sarili sa takdang panahon na ibinigay ng Manila Police. Si Tanto na isang Army Reservist ay binigyan lamang ng hanggang alas 5 ng hapon kahapon upang mapayapang isuko ang kanyang sarili, ngunit hindi ito lumutang. Ayon kay MPD Acting Director, handa silang gamitin ang buong pwersa ng MPD upang tugisin ang suspect na si Tanto. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. 28 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala, tumanggap tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. 3 bata patay daw po sa sunog sa Pasay City. May detalye po ng balitang yan si Jong Manlapas. Jong, good morning. Jong. Yes, Aida. Okay. Mga bata ang namatay sa naganap na sunog sa Sitio Pag-asa Dorswela Compound, Barangay 201 Pasay City. Ito ang kinumpirma ni Bureau of Fire Protection and NCR Regional Director Ronald Banyago na ang mga hindi pa matukoy ng pagkakakilanlan ng mga bata ay nasa edad na 8 taon, 5 taon at 8 buwan. Umaabot naman sa 150 pamilya ang naapektuhan ng sunog, habang tinatayang nasa 75 na bahay ang tinupok ng apoy at nasa 950,000 ang halaga ng mga ari-arian na tinupok ng apoy. 9:57 ng gabi nang unang iniakyat sa first alarm ng sunog hanggang umabot ito sa Task Force Delta pagdating ng alas 11 o bago mag alas 12 ng ating gabi. Aminado rin si Direktor Banyago na nahihirapan sila na pulain ng apoy dahil iisa lang ang pasukan sa lugar at may creek na nakapagitan bago makarating sa lugar. Naubusan din naman noon ng tubig ang mga fire truck ng BMP Pasay, kaya itinaas na nila ang alarma para tumulong na rin ang iba pang BFP o Bureau of Fire Protection na sa kalapit na syudad. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Pasay, lumalabas na nagsimula ang apoy isang bahay na inuupahan ng isang Rubig Jarino na limutan na kandila umano ang sanhi ng sunog. Jong Manlapas para sa Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Thank you!
Sa iba pa mga balita, itinuturing ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na isang malaking karangalan ang makatanggap ng Ramon Magsaysay Award na katumbas ng Nobel Prize sa Asia. Sa kanyang inilabas sa pahayag, hindi lang sa kanya ang karangalan, kundi pati raw sa mga tauhan ng Office of the Ombudsman na katuwang niya sa pag-iimbestiga ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Magsisilbihan niya itong inspirasyon sa kanilang opisina upang mas pag-igihin pa ang kanilang tungkulin na sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Pinarangalan ng Ramon Magsaysay Award Foundation si Morales para sa kanyang tapang at sa panguna niya sa pagharap sa isa sa pinakamalaking problema ng bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting ehemplo ng incorruptibility, diligence, vision and leadership sa serbisyong publiko. Ang mga makakatanggap ng award na ito ay mabibigyan ng certificate, medalya at cash prize sa awarding ceremony sa August 31 sa Cultural Center of the Philippines. Ida G. Daily. 32 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala, sa iba pang balita, isang kongresista hinamon si Pangulong Duterte na ilabas daw ang tagong bank account nito. May detalye ng balitang yan si Isa Avendaño Umali. Isa? Pinalalantad ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano kay Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng bank accounts nito. Ayon kay Alejano, kung talagang seryoso si Presidente Duterte sa binanggit nito sa kanyang State of the Nation Address o SONA na isusulong ng kanyang administrasyon ang pagpapaluwag sa Bank Secrecy Law, dapat umanong siya mismo ang manguna rito. Nilinaw ng kongresista na suportado niya ang pagsusulong ng punong ehekutibo na i-relax ang Bank Secrecy Act. Gayunpaman, iginiit ni Alejano na mas mainam kung makikita ng mga tao ang bank accounts ni Pangulong Duterte, lalo't hindi natutuldukan ang kontrobersiya hinggil sa umano'y tagong bank accounts nito sa BPI. Anya, marapat na maging halimbawa itong si Duterte sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng kanyang mga bank transaction history at para maliwanagan na rin ang mga tao maging ang mga kritiko nito. Matatandaan na isiniwalat ng kaalyado ni Alejano na si Senador Antonio Trillanes IV na mayroong mahigit 200 million pesos na pumasok sa BPI account ni Duterte noong panahon ng kampanya para sa May 9 elections. Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Thank you. Samantala, naglabas ang babala ang Food and Drugs Administration tungkol sa Best Life Herbal Syrup dahil sa umano'y nakalilitong mga pahayag na nakalagay sa brochure nito. Bagaman mayroon daw kasing nakalagay na disclaimer na ito ay hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mayroon namang nakalagay sa brochure nito na unti-unting maaalis daw ang mga bara sa ugat ng sinumang iinom nito. Mayroon pa itong paanyaya na say no to angioplasty, say yes to healthier life, try Best Life Herbal Syrup. Bukod sa nakalilito at mapanlinlang daw ng mga kataga sa brochure, hindi rin ito rehistrado sa FDA batay sa kanilang website. Ida G. Daily. Samantala, babalikan po natin ang iba pa mga balita. Samantala, ulitin lang natin at i-remind natin ang ating text promo para sa linggong ito. Ang ating katanungan, nilagdaan na ba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Freedom of Information Executive Order? Letter A, oo. Letter B, hindi. I-text nyo lang po ang tamang sagot sa 0915-202-4998. At kung sino man ang makapagbibigay ng tamang sagot, may kumpletong pangalan at address at pinakamaaga sa loob ng buong linggo, pipiliin natin yan sa araw ng bukas, araw na ng Friday. At syempre, may tatanggapin kayong premyo kapag nasagot ninyo ang tamang sagot dun po sa ating tanong. Pero kung ano man yan, mamaya po ibibigay ko yan. Samantala, babalik po ang ilan pa mga balita
Makalipas lamang ang ilang paalala at ito po, pakinggan nyo rin ang benepisyong dulot ng kung kakain po kayo ng guyabano.